3,200 benepisyaryo lumagda sa tupad sa lungsod ng Tacuro. Closing ceremony ng ATOP isinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At Tacurong panalo laban sa Palimbang sa elimination round sa 3rd Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato Kalimudan Basketball Tournament. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 14, taon 2024. 3,200 na benepisyaryo lumagda sa tupad sa lungsod ng Tacuro. Narito ang ulat. May kabuuang 3,200 qualified beneficiaries ang dumalo sa tupad orientation and signing of contract noong ika-10 hanggang 11 ng Oktubre taong kasalukuyan sa 4 na magkaibang barangay bilang lugar para sa nasabing programa. Sa panahon ng programa, ipinaliwanag ni Ginoong Johnny Paniagua, SK Peso Manager, ang kahalagahan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program bilang isang initiative program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa bansa na idinisenyo upang magbigay ng emergensya na trabaho, mga pagkakataon sa mga displaced, marginalized at disadvantaged na manggagawa at sila ay magtatrabaho ng 10 araw ng hindi bababa sa mahigit na 2 o 4 na oras bawat araw at tatanggap ng sweldo na 403 pesos bawat araw hanggang sa 10 araw ng trabaho. Si Ginoong Alan Sareno Freno, Peso Manager ng LGU Tacurong, kasama ang kanyang pangkat at kinatawan ng DOLE ay tumulong din sa PGSK Peso para sa mas mabilis at maayos na pagpirma ng kontrata. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa pamahalaang lungsod ng Tacurong sa pamumuno ni Mayor Joseph George Elechoncito, MDTPA, at pamahalaang palalawigan ng Sultan Kudarat sa pamumuno ni Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato, Vice Governor Raden Sakaluran at kinatawan ng 1st District na si Bayrihan Mangudadato Sakaluran para sa lahat ng mga programa at suporta sa mga tao sa lungsod ng Tacurong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Closing ceremony ng ATOP isinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Nitong nakaraang linggo, ginanap sa lalawigan ng South Cotabato ang ika-23 na Nation Convention ng Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP. Binisita ng mga tourism officers sa mga magagandang tourism ng lalawigan at nagkaroon ng mga pagpupulong kung paano pa mapabuti ang mga turismo sa kanilang mga lugar. Matapos mamasyal ang mga delegado sa lalawigan ng South Cotabato, namangha naman sila sa lalawigan ng Sultan Kudarat, lalo na makita ang ganda ng provincial capital at maging ang provincial hospital. Kahit ilang oras lang sila na malagi sa lalawigan para sa pagtatapos ng kanilang aktibidad. Nasa mahigit 1,000 ang dumalo sa pagtatapos ng aktibidad na kung saan napahanga sila sa mga hinandang presentasyon na ipinakita ang sayaw ng mga Sultan Kudarateño, tulad ng sayaw ng mga Maguindanawon at Lumad. Sa nangyaring Yell competition, panalo ang rehiyon sa East o Western Visayas na nakatanggap ng 25,000 pesos mula kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato.
sa pagbisita ng mga tourism officer sa lalawigan ng Sultan Kudarat ay nabigay sa mga delegado ng magandang imahe na ito ay taliwas sa mga ulat noon na ito ay hindi matahimik dahil sa pagbisita nila ngayon naging iba na ang kanilang pananaw na ang lalawigan ay napakaganda, maunlad at tahimik. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Takuro panalo laban sa Palimbang sa elimination round sa 3rd Governor Dato Pax alias Pangulo Dato Kalimudan Basketball Tournament. Narito ang ulat. Noong nakaraang Biyernes, ika-12 ng Oktubre taong kasalukuyan, formal nang binuksan ang 3rd Governor Dato Pax alias Pangulo Dato Kalimudan Basketball Tournament sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium na kung saan si 1st District Board Member Ayon Jordan Abalos ang nagbukas nito na kumatawan kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax alias Pangulo Dato. Si Sangguniang Kabataan Provincial Federation President John Reynan Kilayko naman ang nangasiwa sa panunumpa ng mga manlalaro sa sportsmanship at tinanghal naman ang muse ng Senator Ninoy Aquino na muse ng torneo. Sa ikatatlong laro sa pagitan ng Takurong at Palimbang na kung saan naghahabol ang Palimbang pero hindi ito hinayaan ng Takurong na malampasan sila. Sa pagtatapos ng laro, panalo ang Takurong sa score na 104-91. Tinanghal naman si Pariñas ng Takurong ng Player of the Game naman na itala ng 19 points, 5 assists at 1 rebound. Sa unang laro, panalo ang Lebak laban sa Senator Ninoy Aquino sa score na 98-94. At sa ikadalawang laro, panalo ang Columbio laban sa Calamansig sa score na 96-83. Ang susunod na laro ay mangyayari sa ika-17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa unang laro, magkaharap ang Lambayong at President Quirino. Sa ikadalawang laro, maghaharap ang Isulan at Esperanza at huling laro ang Lutayan at Columbio naman ang maghaharap. Habang ang Takurong sa ika-19 ng Oktubre taong kasalukuyan pa ang laro na makakaharap nila ang Calamansig sa unang laro. Ang Team Takurong ang defending champion dahil sila ang panalo noong nakaraang 2nd Governor Dato Pax alias Pangulo Dato Basketball Tournament. Ang Team Takurong ay nasa ilalim ng pamamahala ni Coach Victor Prospero. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.